At uh, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa libro po ng Second Chronicles. At nandito na tayo sa chapter 18 verse 28. So patuloy po nating tinitignan yung buhay ng mga hari ng Israel at maging ng hari, 'di ba, ng Judah. Pero inuulit po natin na ang book ng Chronicles ay nakafocus po siya sa Southern Kingdom. At kung mababanggit man yung mga hari ng Northern Kingdom, which is yung 10 tribes, 'di ba, na humiwalay sa kingdom ng Israel or ng Judah, kasi pinangalanan po nila yung kanilang grupo, 'di ba, na Israel, dahil mas marami po sila, 10 tribes sila na umalis doon po sa paghahari nitong si Rehoboam at kung mababanggit man ng ng book ng Chronicles, yung mga hari po na ito ay yun ay dahil doon sa tagpo, 'di ba, or doon sa situation na kung saan ay may kinalaman doon po sa kanilang ugnayan dito po sa mga hari ng Southern Kingdom, or yung mga natira na mga tribe na nagpatuloy doon po sa lineage nitong si Haring David at itong kamatayan po ni Ahab ay nakita po natin, 'di ba, na dahil po sa kanya pong kayabangan, dahil sa kanyang hindi pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, hindi paniniwala doon sa nag-iisa nag-iisa na lang na prophet sa lugar po na lugar niya na malapit na po pwede po sana niyang tanungan tungkol sa will ng Panginoon, pero mas pinaniwalaan niya, 'di ba, yung mga false na prophets na alam po natin, 'di ba, na yung kanyang asawa ay siya po yung pinaka leader, 'di ba, ng mga false na mga false servants, false prophets. Walang iba kundi itong si Jezebel. So dito sa verse 28, sabi dito, magkasamang lumusob sa Ramoth Gilead ang hari ng Israel, which is Ahab, at si Jehoshaphat na hari ng Judah. So nakita po natin, mga kapatid, 'di ba, the last time na nag-aral po tayo ng tungkol kay Jehoshaphat, maganda po yung kanyang simula, napaka-peaceful po, 'di ba, ng kanyang pagre-reign sa Jerusalem. Wala po siyang mga binigyan siya ng kapayapaan, 'di ba, ng Panginoon. Wala siyang mga kaaway, 'di ba, na lumusob at sila po ay nagapi. At nakaka-amaze lang kung bakit pinili po nitong si Jehoshaphat ang makipag-alyansa dito po kay King Ahab, 'di ba, ng Northern Kingdom, kung pipili ka ng magiging kaalyansa mo, hindi, kung ikaw ay godly person, hindi mo lang talaga pipiliin itong si King Ahab, sapagkat nakita po natin, 'di ba, na ang description, katulad ng napag-aralan natin the last week, na ang description sa kanya ay siya na yung pinaka wala nang kasing sama na katulad niya, itong si Ahab na ito, si King Ahab. Hindi siya naniniwala, 'di ba, sa Panginoon. Tapos nakapag-asawa pa siya, 'di ba, ng isang babae na talaga namang talaga namang mas dominant pa siya, mas makapangyarihan pa, or yung alam mo yun, mas matapang pa, 'di ba, yung kanyang kalooban, Nakita po natin kung paano po niya pinangunahan itong si
si Ahab, no, na parang napaka-childish, may mga ganong account, 'di ba, sa mga napag-aralan po natin, ano, sa mga nakaraan. At nakakaano lang ito, no, yung yung tagpo po na ito sa buhay po ni Jehoshaphat, na nakipag-alyansa po siya, 'di ba, dito po kay Ahab, no, sa alam mo yun, yung compromise niya, 'di ba, sa kung ano man, 'di ba, yung kanyang pakay, no. Makita po natin siguro it is his burden na bakit ang Israel ay divided, no, yung 10 tribo ay nandoon, tapos kami lang yung natira dito. So may ano din, no, may pinaghuhugutan din itong si King Jehoshaphat, pero not to the point, 'di ba, na makikipag-alyansa siya dito po kay King Ahab. At yung laban na ito ay supposed to be, hindi naman niya alam mo yun, hindi niya dapat problemahin ito, sapagkat si Yahweh yung nagbibigay sa kanya, 'di ba, ng ng kapanatagan at kapayapaan, sa kanyang nasasakupan. At sabi dito, sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, no, magbalat kayo ako pagpunta sa labanan, ngunit magsuot ka ng damit hari. Alam mo yun, dito pa lang sa tagpo na ito, 'di ba? Yung parang, alam mo yun, sabi niya, magsasama tayo, 'di ba, sa pakikipagdigma. Tapos on the way, 'di ba, dito sa battle, sabi nitong si Ahab kay Jehoshaphat, na ang dami kasing mga red flag supposed to be dito kay Jehoshaphat, 'di ba, na hindi siya dapat alam mo, hindi niya ipagpatuloy dapat yung alyansa niya, 'di ba, dito kay King Ahab. Ang dami ng red flag dun pero alam mo yon, hindi siya umimik Wala siyang, alam mo yun, nung sinabi na merong isang dito, yung isang prophet na ayaw sa akin. Tapos narinig nila, 'di ba, yung prophecy nitong prophet na ito na pinatawag nila. Pero si Jehoshaphat, 'di ba, wala siyang sinabi. Napaka-silent niya, 'di ba, pagdating po dito kay King Ahab, no? Yung alam mo yun, talagang nandun siya sa state of compromising. But before we judge, 'di ba, itong si King Jehoshaphat, many of the times siguro din sa buhay ng bawat isa po sa atin, na alam mo yun, yung hindi na lang tayo iimik, no? Wag na lang tayong magsalita, 'di ba, sa mga nakikita po natin, 'di ba, na mga bagay-bagay, 'di ba? Patungkol sa pananampalataya, patungkol sa buhay, 'di ba, na nililive natin, 'di ba? Every day. May mga instances na gano'n, na nakikita na yung kasalanan, nakikita na yung disobedience, pero hindi na lang magsasalita. Yung parang alam mo yun, para okay tayo. No, wala tayong disagreement, yung mga ganun, 'di ba? But before we judge itong si King Jehoshaphat, alam mo yun, nakikipag-alyansa siya, and he will make sure na hindi magagalit sa kanya si Ahab, 'di ba, na alam mo yun, hindi niya instead na iba yung aawayin nila, 'di ba, or pagkakaisahan nila para supposed to be matalo nila, ay ayaw niya na itong si King Ahab ay alam mo yun, yung siya yung pagtuunan, 'di ba, ng kanyang galit, or yung alam mo yun, ng kanyang pansin, kaya sabi niya dito, magbalat kayo ako. Alam mo yun, yung parang ikaw alam mo na ikaw ay king, 'di ba? Ang puntirya ng mga kalaban ay yung mga hari. Kapag namatay na yung hari, uunahin talaga nila yung hari 'Di ba? Kasi kaya nga yung mga kasundaluhan, pero protektahan nila yung hari. No, talagang nandyan sila sa front line, no? Nandyan sa mga side ng hari, nandyan sa likuran ng hari para maprotektahan yung hari. Kasi kung yung hari yung unang mapapatay, 'di ba, ng kalaban, tapos na yung laban. Tapos na yung laban, no? I-declare na yung victory, 'di ba, ng mga
kaaway. So, proprotektahan nila. Tapos ito, iiwanan mo yung kasama mong hari, no? Magdi-disguise ka ngayon para siya yung pagtuunan, 'di ba, ng pansin ng mga kaaway. Ipapahamak mo ngayon itong hari na ito na si Jehoshaphat dahil ikaw magbabalat kayo ka. 'Di ba, yung hindi nila ma-identify na ikaw yung hari. At ganun nga yung nangyari, 'di ba? As we keep on studying, no? So, sabi dito, ngunit magsuot ka ng damit hari. Kung ikaw si Jehoshaphat, ano yung ire-response mo? 'Di ba? Sasabihin siguro na, bakit naman? Dalawa tayong hari, dapat magsuot tayo kasi tayo yung mga leader, tayo yung mga mangunguna. Pero dito pa lang makikita po natin, 'di ba, na hindi mo alam kung takot ba itong si takot ba itong si Ahab, o gusto niyang ipahamak itong si Jehoshaphat, sapagkat kung mapahamak itong si Jehoshaphat, may possibility na makuha niya kahit yung remaining, 'di ba, na mga Israelita, 'di ba, doon po sa Southern Kingdom, no? At sabi dito, nagbalat kayo nga, silent itong si Jehoshaphat, no? Wala siyang response. Hindi man lang siya nagsabi na, wag naman ganun, 'di ba, King Ahab? O kaya, kung magbabalat kayo ka, edi magbalat kayo na rin ako para hindi na tayo ma-identify na tayo yung mga hari. At madalas, 'di ba, mga kapatid, itong pagbabalat kayo, 'di ba, ng mga hari, na ano natin yan, na napapanood natin sa mga teleserye, 'di ba, ng mga hari-hari, mga ganyan, yung mga Korean na mga teleserye, 'di ba, yung mga Chinese, mga ganyan, mahihilig po sila, no, doon po sa mga ganito, kasi this is also a strategy. Supposedly this is also a strategy kasi nga, 'di ba, ililigaw mo yung pansin ng mga kaaway, no? Kasi yung buhay mo as hari, ulitin natin, ito ay mahalaga, no? Ito ay napakahalaga. Pero silent itong si Jehoshaphat, no? Ang dami na niyang mga red flags, 'di ba? Pero kahit dito sa banda po na ito, pwede niyang sabihin na hindi ko na dapat ituloy yung pakikisama dito sa pakikipaglaban na ito, kasi hindi ko naman ito hindi ko ito battle. Magtitiwala ko sa Panginoon. He will give me victory, no? Isa siyang servant ng God. Pero alam mo yun, hindi siya i-make sa ganitong klase ng platform. Especially itong si Ahab yung dito, 'di ba? Si Ahab yung nakikita po natin na in charge dito. At marami yung mga believers sa kapanahunan po natin ngayon na ganyan. They let the unbelievers rule them. No, sa lahat ng aspeto, 'di ba, ng kanilang buhay. Kahit sa pagsamba, minsan sa iglesia, 'di ba? Sino yung mga kino-consider? Mga unbeliever. Huwag tayong masyadong mag-pray ng ganito kasi baka ma-board yung mga unbeliever, ma-board yung mga bisita. Mga kapatid, ang programa ng iglesia, 'di ba, ang pag-worship ng iglesia, lahat ng ginagawa natin sa iglesia is for the believers. So, kung dadaluman, 'di ba, yung unbeliever, hindi mo ibababa yung standard, 'di ba, ng pagpupuri, ng paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon, para lang hindi ma-board, 'di ba, yung isang unbeliever na dumadalo, 'di ba, sa iglesia, no? Itong si King Jehoshaphat, nakita po natin na he let Ahab rule in this kind, 'di ba, ng situation. Siya yung nagdidikta, no, kahit doon sa pakikipag-usap dito po sa tunay na prophet, 'di ba, ng God. Si Ahab pa rin, 'di ba, yung
yung nasunod, no? Well, no comment itong si Jehoshaphat, no? Sabi dito, nagbalat kayo nga ang hari ng Israel na pumunta sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng mga karwahe na ang hari ng Israel ang tutukan sa pagsalakay. Ito yung sinasabi ko kasi 'di ba, kapag natalo na yung hari sa 'di ba? Hari mismo yung tatargetin mo kasi siya yung nagko-command, 'di ba, sa lahat ng gagawin, 'di ba, sa labanan, no? Siya yung magsasabi kung sasalakay na yung nasa right, sasalakay na yung nasa left. Siya yung magko-command ng lahat Pero kung yung hari mismo yung uunahin, 'di ba, na titirahin, pag nawala yon, pag namatay yon, so mapaparalyze yung army, no? Katulad ng ginawa, 'di ba, ng Israel sa mga sa mga leaders, 'di ba, ng Hezbollah. Lahat ng mga lahat ng mga pinuno, 'di ba, ng mga Hezbollah, 'di ba, ay kanilang ineliminate, no? Talagang kasi nandun yung chain of command Kumbaga, yung pag survive ng mga ngayon, 'di ba, yung mga kung ilan man sila, 'di ba, na mga natitira sa mga kapanahunan na ito ay hindi na kasing lakas, 'di ba, ng dati, no? At alam po natin, 'di ba, na lahat ng mga itinatayo po nila ay talagang ini-eliminate, 'di ba, ng Israel. Malaki, 'di ba, yung role ng mga leader, no? Napakalaki po ng role ng mga leader. Kaya yung hari ng Syria ay ito po yung kanyang sinabi, or ito yung kanyang kinumand, 'di ba, dito po sa mga pinuno ng mga karwahe. Sabi dito, nang makita nila si Jehoshaphat, inisip nilang ito ang hari ng Israel. Ito yung sinasabi ko, 'di ba, na King Ahab, 'di ba? Ipapahamak mo itong si Jehoshaphat. Ipapahamak mo itong si Jehoshaphat. Kumbaga, kung dalawa sana silang nakadamit, 'di ba, na panghari, it is also a strategy supposed to be. 'Di ba? Strategy na sino ba dito yung hari? No, sino yung nagdi-disguise dito? 'Di ba, na hari? Pero alam po natin, 'di ba, na hindi po ganoon yung takbo, 'di ba, ng utak nitong si Ahab. Kaya ang napagdiskitahan tuloy nila ay itong si Jehoshaphat, no? Hindi mo alam mo 'yun, yung nakaka-amaze lang, no? Sabi dito, iniisip nilang itong hari ng Israel, kaya dinaluhong nila ito. Alam mo, yung talagang inatake nila ito, 'di ba? Siya ngayon yung inuuna po nila, 'di ba, na siya yung tinutukan nila. Kasi yun po yung command sa kanila, 'di ba, ng hari ng Syria, na dapat yung hari mismo, 'di ba, yung unang tututukan, 'di ba, sa pagsalakay. Pero one thing na makikita po natin dito, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema, 'di ba, sa panahon na kung saan ay wala ka ng ibang matatakbuhan, ang isang lingkod ng Diyos, alam po niya, 'di ba, kung kanino po siya lalapit. Kahit sa mga panahon, 'di ba, na nakita po natin na supposed to be you are not in there, 'di ba, Jehoshaphat, no? Hindi mo na kailangan ang makipag-alyansa pa sa kahit na sino man, sapagkat si Yahweh yung nagtatanggol, 'di ba, sa kanya. Pero ganun minsan ang tao hindi natututo, 'di ba, sa buhay na ito. Minsan hindi niya nakikita, 'di ba, yung pagkilos, 'di ba, ng malawakan ng Diyos, at sa tingin niya mapapabuti yung buhay niya sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa, 'di ba, sa kung sino, 'di ba, yung iniisip niya na makakapagbigay sa kanya, 'di ba, ng security. At si Ahab yung naisip niya kasi kaparehas din naman sila,
'di ba, ng mga Israelita. Kumbaga mas madali na lang sana, 'di ba, na magkaisa itong Northern Kingdom at saka itong Southern Kingdom, mas magiging malakas sana sila, 'di ba, sa pakikipaglaban doon sa mga threats na pwedeng umatake, 'di ba, sa kanila. Ang problema kasi, ang Northern Kingdom ay sadyang napakasama, 'di ba, ng kanilang mga pinuno. Wala ni isa, 'di ba, na naging pinuno ng Northern Kingdom na naging mabuti, 'di ba, sa harapan ni Yahweh. Lahat talaga sila ay alam mo 'yon, lahat talaga sila ay hindi naging kalugod-lugod, 'di ba, kay Yahweh, no? At ito nga yung naging takbuhan nitong si Jehoshaphat. Nanalangin siya. At binigyang diin ng scripture kung anong klaseng panalangin ang ginawa niya. Sabi dito, nanalangin ng malakas. Alam mo yun, nanalangin ng malakas, no? Sa tagpo na yun na nabibingit na, 'di ba, yung kanyang buhay sa kamatayan, no? Hindi lang siya basta nanalangin. Binigyang diin sa atin ng scripture na nanalangin siya ng malakas dito kay kanino, kay Yahweh, no? Nanalangin ng malakas kay Yahweh si Jehoshaphat upang siya'y iligtas. Alam mo 'yon? Wala talagang ibang lalapitan yung isang lingkod ng Diyos sa mga panahon na, or sa mga tagpo na katulad po nito, 'di ba, nakita po ni Jehoshaphat na wala siyang ibang aasahan sa mga kapanahunan po na ito, maliban kay Yahweh, no? Diringgin ba siya ni Yahweh, no? Kasi nakipag-compromise siya dito kay Ahab. Hindi sila nakinig doon sa payo, 'di ba, ng tunay na lingkod or tunay na prophet ng Panginoon. Ililigtas ba siya nitong si Yahweh? At sabi dito, tinulungan naman siya ng Diyos na si Yahweh. Ano yung makikita po natin dito, mga kapatid, na character po ng Diyos na ito, 'di ba, na si Yahweh. Grabe lang talaga yung display of mercy niya dito kay Jehoshaphat, no? Kasi si Jehoshaphat naman, mahal niya yung God, 'di ba? Naglingkod naman siya, 'di ba, ng maayos, naging kalugod-lugod naman siya, 'di ba, dito kay Yahweh, sapagkat binigyan siya ng kapayapaan sa kanyang paglilingkod, no? At katulad ng karamihan po sa atin, may mga pagkakataon din talaga sa buhay natin, 'di ba, na alam mo 'yon, nakikipag-compromise tayo sa kahit na sino, sa anuman, 'di ba, na mga bagay, sapagkat ang tingin natin, katulad po nitong si Jehoshaphat, ay maaring ito po yung magbibigay sa atin ng kaligayahan, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero alam mo 'yun, napaka-buti lang talaga ng Panginoon na sa mga panahon ng mga panahon na nakikipag-compromise, 'di ba, yung bawat isa po sa atin, hindi po siya tumigil, 'di ba, na nagmahal sa atin. Hindi siya tumigil na magligtas sa atin. The moment na, alam mo 'yon, tawagin natin siya, kasi sino sa atin ang nakaka-perfect ng buhay natin? 'Di ba? Sino sa atin yung everyday perfect yung paglakad, 'di ba, sa Panginoon? Laging in every minute of our lives, 'di ba, nakikita po natin yung grace lang talaga ng Panginoon 'di ba? Yung mercy lang talaga ng Diyos. At dito nakita po natin, napatunayan po minsan pa ulit natin yung isang Diyos na ito na tunay na nagmamahal. Hindi niya pinabayaan itong si Jehoshaphat, bahala ka dyan sa buhay mo, 'di ba? Nakikipag-compromise ka, hindi mo ako pinapakinggan, bahala ka sa buhay mo. Pero hindi kasi siya ganyan, 'di ba, na Diyos. No, napakabuti niya, sapagkat dito pinapakita pa rin po niya, 'di ba, yung pagtulong niya dito kay Jehoshaphat. Anong ginawa ni Yahweh? Itinaboy nito ang mga kaaway. Itinaboy niya yung mga kaaway. Sino naman ang pwedeng lumaban?
'di ba sa Diyos na ito. Walang mananalo, 'di ba, sa tunay na Diyos na si Yahweh. Tinaboy niya yung mga kaaway. Imposible para kay Jehoshaphat, pero posible, 'di ba, sa Panginoon. So alam ni Jehoshaphat kung sino yung una niyang tatawagan, kung sino yung una niyang lalapitan. Nasa panahon ng kagipitan. Ito yung pagkakaiba natin, 'di ba, sa mga unbelievers, sapagkat tayo alam natin na sa panahon ng ating sa panahon ng ating kahirapan, sa panahon ng ating pagkalugmok, 'di ba, sa panahon ng ating, alam mo 'yon, pagtalikod sa Panginoon at pagbabalik muli, 'di ba, sa kanya. Ito yung alam natin, 'di ba, na alam natin kung kanino po tayo lalapit, no? Alam natin kung kanino po tayo hihingi, 'di ba, ng tulong. Nakatulad po nitong si Jehoshaphat, binigyang diin yung pangalan ng Diyos na alam mo 'yun, na nilapitan niya. Yahweh po yung kanyang pangalan. Marami yung mga lumalapit ngayon sa mga Diyos-Diyosan na iba yung pangalan, no? Pero itong si Jehoshaphat, alam niya kung sino yung kanyang lalapitan. Hindi yung mga Diyos-Diyosan ni Jezebel, 'di ba? Hindi yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba rin, 'di ba? At pinag-aalayan din nitong si Ahab. Hindi yung Diyos-Diyosan ng mga ilang daan, 'di ba, na mga false prophets, 'di ba, ng northern kingdom, no? Pinakita po sa atin na ang kanyang nilapitan ay itong si Yahweh, no? Kaya kung si Yahweh, kung sa tunay na Diyos lalapit ng isang tao, 'di ba, yung kanyang, alam mo 'yun, yung kanyang hinihingi ay tunay na maa-address ng maayos, 'di ba, ng isang buhay na Diyos na ito. Nang malaman ng mga pinunong nasa karwahe na hindi siya ang hari ng Israel, so matalino din itong mga Syrian, matalino din itong mga pinuno, 'di ba, ng mga kaaway na ito, or yung mga kalaban na ito, no? Kasi mga pinuno din naman, 'di ba, yung mga ito na-identify nila na hindi yun si Ahab, no? Alam mo yun, whatever yung situation, 'di ba, na hindi natin alam kung alam ba nila yung itsura nitong si Ahab, kasi wala pa namang mga Facebook, 'di ba, mga Twitter, mga Instagram sa kapanahunan po na iyon. Probably ang kanilang ang kanilang mga ginagawa, 'di ba, na mga larawan sa kapanahunan na yon ay dinodraw nila, no? Dinodrawing po nila, 'di ba, yung mga itsura, no? At maaring may idea sila, no, kung ano yung itsura nitong si Ahab, kasi yun nga yung command sa kanila, 'di ba, na tutukan yung hari ng Israel. Maaring hindi lang sa pamamagitan ng kanyang kasuotan, 'di ba, bilang hari. Hindi natin alam kung may idea din sila kung ano yung itsura, 'di ba, nitong si Ahab. So maaring alam din nila, pero to make the story short, na-identify nila na hindi si Ahab, 'di ba, yung nasa yung hinahabol nila, 'di ba, na sa tingin nila ito yung hari ng Israel. Hindi na nila ito hinabol. Nakita natin itinaboy sila, 'di ba, ni Yahweh, itong mga kaaway na humahabol dito kay Jehoshaphat. Pero nung nalaman nila na hindi naman pala ito si Ahab, ay sabi dito, 'di ba, na hindi na nila ito hinabol. Ngunit sinamang palad naman ang hari ng Israel. Pwede mong taguan yung Pwede mong taguan yung tao itong si Ahab, 'di ba? Nalinlang niya yung, sa tingin niya, nalinlang niya yung mga kaaway, no? Pwedeng linlangin kasi yung tao Pero ang Diyos, hindi siya pwedeng malinlang, 'di ba, ng kahit na sino man, no? Sabi dito, tinamaan siya ng isang ligaw na palaso buhat sa kaaway. Alam mo 'yan, yung tagpo na 'yon, 'di ba, na isang kawal ay basta na lang nagpakawala, 'di ba, ng kanyang palaso sa tingin niya, 'di ba, ng mga kaaway, kasi hindi naman yun yung talagang target supposed to be nila, pero yung pinakawalan lang niya yung isang
palaso niya, at alam mo yung palaso na yon ay talagang naka-address dito kay Ahab. Yun yung sabi kasi ng Panginoon, di ba? Yun yung pinagpauna, di ba, sa kanila, no, ng tunay na Diyos. Pero sa tingin ni Ahab, may ano din dito, 'di ba? May, alam mo 'yun, inisip din 'yun ni Ahab na kasi dahil doon sa prophecy, 'di ba, na binanggit sa kanya, naisip niya na ako yung puntirya nila, 'di ba? So magbabalat kayo ako. Kahit alam niya na itong si Jehoshaphat yung hahabulin nila dahil siya yung nakadamit, 'di ba, ng damit ng hari, no? Pero alam mo 'yun, talagang sinamang palad. Sabi dito, 'di ba, yung hari ng Israel. Si Jehoshaphat okay na, nilubayan na siya, 'di ba, ng mga kaaway. Tinamaan siya, sabi dito, ng isang ligaw. Ligaw pa 'yun na napalaso buhat sa kaaway. Tumagos ang palaso sa pagitan ng kanyang baluti at siya'y nasugatan. Kahit magbalat kayo ka Ahab, 'di ba, prinoclaim na ng Lord sa pamamagitan ng kanyang prophet na hindi ka na makakauwi ng buhay, no? Hindi na makakauwi ng buhay kahit ano pa yung gawin niya, 'di ba? Kasi pwede pa siya, may time of repentance pa supposed to be itong si Ahab, but what do we expect sa isang pinuno, 'di ba, na walang pagkatakot sa Panginoon? Hindi talaga yan magre-repent, nagalit pa nga siya, 'di ba, dito sa tunay na prophet, 'di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, sinabi niya sa nagpapatakbo ng kanyang karwahe, umalis na tayo rito, malubha ang tama ko. Alam mo, ligaw na palaso 'yun, no? Na talagang naka-direct talaga para sa isang nagbabalat kayo, 'di ba, na hari. At siya mismo yung sinabi sa atin ng scripture na malubha, 'di ba, yung kanyang tama. Malubha yung kanyang. Ang sakit sigurong matamaan ng ganun, ano? Kasi yung mga palaso naman, 'di ba, sa mga kapanahunan na iyon, at maging sa mga yung mga napapanood natin, 'di ba, na ganito po yung gamit ng kanilang pakikipagdigma. May may poison din, 'di ba, na kasama doon, no, na kapag na itusok, 'di ba, sa katawan, hindi lang dahil may dahil nasugatan yung katawan, kundi may nilalagay din silang doon, yung poison, 'di ba, na pag na-infiltrate na nito yung buong katawan, malalason din, 'di ba, yung katawan, no? Malalason yung matatamaan nito, no? So malubha, sabi dito, ang tama ko. Naging mahigpit ang labanan ng araw na yon, na natiling nakasandal si Ahab sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga taga Syria. Paglubog ng araw ay namatay siya. Nakakalungkot na kwento, 'di ba? Itong makita po natin sa buhay po ni Ahab. It is also considered to be na yung buhay niya, 'di ba, ay nasayang lang, no? yung wasted opportunity, 'di ba, na meron yung tao na ito, ay isa rin siya, 'di ba, sa mga hari na nakita po natin, 'di ba, na hindi naging mabuti, 'di ba, yung kanyang pag-rule, 'di ba, dito sa Northern Kingdom, no? Wala kasi kahit ni isa sa kanila, 'di ba, yung pumili kay Yahweh. Bakit siya namatay? Unang-una, 'di ba, ay dahil hindi siya nakinig, 'di ba, sa Panginoon. Hindi niya pinili, 'di ba, na sumunod sa Panginoon. Alam mo 'yon, nilet niya na maging yung asawa niya, i-rule siya, 'di ba, maging doon po sa mga affairs ng patungkol sa kingdom na pinamumunuan niya, at nanangan siya, nagtiwala siya doon po sa mga false na mga prophets, doon sa mga false na naglilingkod sa mga
Diyos-diyosan, Diyos-diyosan ng kanyang asawa, no? Madami siyang madami tayong pwedeng makita ng kapalpakan sa buhay nitong si Ahab, no? At sabi dito sa chapter 19, ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem si Jehoshaphat na hari ng Juda. So kahit mahigpit yung labanan na binanggit po sa atin sa araw na iyon, dahil doon sa patnubay, dahil doon sa pagtulong, 'di ba, ni Yahweh dito kay Jehoshaphat, nakauwi po siya, 'di ba, ng maayos sa Jerusalem. Sabi dito, sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya. Alam mo, pag-uwi mo, syempre galing ka sa isang labanan na talagang yung biyaya lang talaga ni Yahweh, yung inasahan mo, 'di ba, yung pagtulong ni Yahweh, 'di ba, yung inasahan mo, tapos nakauwi ka, and here it is, no, isang propeta, 'di ba, yung sumalubong po dito kay Jehoshaphat na sa pangalan ng propetang si Jehu. Sinalubong siya ng propetang si Jehu, anak ni Hanani, at sinabi sa kanya, dapat mo bang tulungan ang masasama at kumampi sa mga napupuot kay Yahweh? Nirebuke ka agad siya. Alam mo yun? Nirebuke ka agad itong si Jehoshaphat, no? At ang ganda-ganda ng rebuke sa kanya. Dapat mo bang tulungan ang masasama? Diba? Hindi ka umimik sa lahat ng mga red flags na nasa iyong harapan. Walang naitatago, 'di ba, sa Panginoon. At ang mga rebuke, mga kapatid, is a blessing. It is really a blessing sa mga lingkod ng Diyos. Marami sa kapanahunan na ito na kapag nire-rebuke, 'di ba, yung isang the so-called quote and unquote, 'di ba, na mananampalataya, may mga nagagalit, no? May mga, alam mo yon, yung karamihan ang resource nila, 'di ba, ay umalis kasi ni-rebuke sila, yung mga ganoon, pinagsabihan sila, nagalit sila, 'di ba, doon sa mga nagsabi sa kanila. At madalas may mga tao din na hindi na lang nagsasalita kasi ayaw niya, 'di ba, ng gulo. Pero dito, hindi, ang isang Diyos na nagmamahal, hindi niya palalampasin 'di ba? Yung isang pagsalansang na ginawa sa kanya. Kung mahal mo yung isang tao, 'di ba? Hindi mo hahayaan na ito ay mapahamak or magpatuloy, 'di ba, doon sa kanyang pagkakasala or doon sa kanyang ginagawang pagkikipag-compromise, no? Dapat mo bang tulungan ang masasama at kumampi sa mga napupuot kay Yahweh? It is a question, no? Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh. Sa ginawa mong ito ay ginalit mo si Yahweh. Paano ba galitin ng isang tao si Yahweh? Sa tagpo na ito, makikita po natin, di ba, mga kapatid, ang pagkampi at pagtulong doon sa mga masasama. Ano ba yung mga masasama? Kung tatanungin na, ano ba yung mga masasama na gagawin, no? Ano ba yung mga paano natin i-categorize ngayon itong mga masasamang tao compared doon sa mga mabubuting mga tao? Kahit sa human understanding natin, alam natin kung ano yung masama. 'Di ba? Alam natin kung ano yung masama, no? At alam natin kung ano yung mabuti. Nalalaman natin yung masama kasi may mabuti tayong nakikita. At nalalaman natin yung mabuti dahil may nakikita tayong mga masasama, 'di ba, na mga nangyayari. At ang pakikipag-compromise, ang pagtulong at pagkampi, no? Alam mo na ngang adulterer, kampi ka pa ng kampi. 'Di ba, yung mga ganon, tama lang yung ginawa mo kasi nagloko naman yung asawa mo. O kaya sa mga binyagan, 'di ba? Ni-invite yung mga nagki-claim, 'di ba, na mga
lingkod sila ng Panginoon. Kapatid, yung lugar na pupuntahan ay punong-puno sila, 'di ba, ng mga pagsamba, 'di ba, sa mga Diyos-diyosan. Tapos papasok ka doon sa area na 'yon at makikipanalangin ka doon sa mga Diyos-diyosan nila. It is compromising, no? At hindi ito nakalulugod, 'di ba, sa Panginoon, no? Tama ba yung lahat ng mga ginawa nitong si Ahab, no? Ang pagsamba sa mga Diyos-diyosan, ang pagkampi niya kay Jezebel, ang pagkuha niya, 'di ba, sa mga hindi dapat niyang kuhanin, 'di ba, na lupain. Nakita natin 'yan, 'di ba, yung pagmamaltrato niya doon sa mga hindi na makakalaban, 'di ba, sa kanya. Lahat 'yun ay pawang kasamaan, 'di ba, sa paningin nitong si Yahweh, at hindi ito sinasang-ayunan ng isang Diyos, ng isang tunay na Diyos na si Yahweh. Ginalit mo, sabi dito, si Yahweh. Kaya kung gusto palang galitin ng tao si Yahweh, ay tulungan niya yung mga masasama. Kumampi siya, 'di ba, sa mga napupuot kay Yahweh. No? Sabi dito, gayunmay, hindi ka naman lubos na masama, sapagkat inalis mo sa lupain ang mga ribulto ng Diyos ang si Asera, at sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Maganda lang na nakita po natin yung pagpupursige din itong si Jehoshaphat. Hindi naman siya talaga, sabi dito sa atin, na tunay na masama. Hindi ka naman lubos, 'di ba, na masama. Alam mo 'yan? May puso ka rin naman sa Panginoon, no? Kaya, sabi dito, nakita natin, ganyan, hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo, may mga ginawa ka. 'Di ba? May mga ipinakita mo, 'di ba, yung pagmamahal mo at pagmamalasakit mo dito kay Yahweh, no? Nakita, kung titimbangin lang talaga ni Yahweh yung ginagawa, 'di ba, ng tao. Nawa sa atin kapag tayo po ay tinimbang, hindi tayo masumpungang kulang. No, yung alam mo 'yun, meron tayong ginawa ng totoo, 'di ba? Meron tayong i-acknowledge 'yun ng Panginoon na totoo yung paglilingkod mo. Hindi ka naman talaga lubos na masama, 'di ba? O nagkakamali yung tao, pero nakikita ni Yahweh yung tunay, 'di ba, na paglilingkod sa kanya. Kahit na sa Jerusalem nakatira si Jehoshaphat, pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. So, sa tagpo na yun, mga kapatid, di ba? Grabe lang talaga yung display ng power ng God, yung mercy ng God sa buhay po nitong si Jehoshaphat. Once na nakita ng tao, di ba, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay niya, at kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Ano ba yung ginawa ng Diyos dito kay Jehoshaphat? He saved him, di ba, doon sa threat ng death. He saved him. Alam mo yon, yung talagang sa tagpo na iyon, na napaka-imposible, supposed to be na si Ahab nga, hindi niya nagawang iligtas, di ba, yung kanyang sarili, kasi napakatindi po ng labanan. Pero nakita po natin na nakauwi siya ng maayos sa Jerusalem. Pansinin mo yung mga tao na grabe yung mga pinagdaanan, 'di ba, sa buhay, na nakita talaga nila yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Sila yung mga tao talaga na nagbabago yung buhay. Na-acknowledge nila na si Yahweh yung lahat ng dahilan ng kanilang existence, 'di ba, sa after ng event, 'di ba, na wala silang ibang nilapitan kung hindi si Yahweh. Ang ganda po ang ganda ng response nitong si Jehoshaphat. Hindi siya nagalit dito sa propeta, 'di ba, na si Jeho. Pwede niyang sabihin, sino ka para magsabi sa akin yan? Isa akong hari, pwede kitang ipapatay, 'di ba, anytime. Pero nakita po natin, 'di ba, na yung rebuke po na ito, 'di ba, ay tinanggap po nitong si Jehoshaphat, sapagkat nakita po natin ang resulta po nito, na lalo siya, 'di ba, na alam mo 'yon, lalo siyang nagpursige. Ito yung una niyang ginawa, 'di ba, sa mga sa paghahari niya sa Juda. Yung alam mo 'yun, yung
wala siyang binigyang diin niya, 'di ba, yung pagtuturo tungkol sa Panginoon. Yun yung ating 'di ba? Yun yung ginagawa po natin, 'di ba, sa matagal na panahon. No, wala tayong ibang ninanais, 'di ba, sa fellowship na ito kung hindi unahin na ipangaral, 'di ba, yung salita ng Panginoon. Kaya nga ang ganda-ganda ng yung pangalan, 'di ba, ng church na Word for the Word. Dito tayo naka-focus, 'di ba, sa salita ng Panginoon. Ito yung ipinoproclaim natin. Dito tayo nakikilala, 'di ba, sa pag-aaral, pagsasaliksik. Kasi ito lang yung pwedeng magbago ng buhay, mga kapatid. Once na, alam mo yon, ipinipresent kasi ng scripture yung tunay na katauhan ng Diyos na ito na paglilingkuran ng kahit sino man na mag-aaral nito. And upon seeing all these things na sinulat sa atin, 'di ba, ng scripture, dito nababago yung buhay ng tao kasi nakikilala niya yung tunay na Diyos na paglilingkuran niya, na kahit anuman yung mangyari, sa mamatay man at sa mabuhay, hindi siya lalayo at hindi niya tatalikuran ang Diyos na ito. Pansinin mo yung isang tao na napaka-weak ng kanyang pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng as revealed through the scriptures. Iba yung takbo ng buhay niya, 'di ba? Unlike sa mga talagang nagsasaliksik nito, at nakailang balik na tayo sa pag-aaral nito, mga kapatid, 'di ba, sa scripture. But every time na bumabalik po tayo sa mga pinapag-aralan po natin dito sa scripture, lagi pong nagre-reveal ang God, 'di ba, ng mga bagong revelation sa atin ng patungkol sa kanya. Kasi this is His story. Ito yung kwento niya. Kaya napaka-palad po natin that we have these resources, 'di ba, na ginagamit natin upang higit natin siyang makilala. Kasi importante yun na makilala natin siya para mapaglingkuran natin siya ng tama. 'Di ba? Para maging kalugod-lugod siya. 'Di ba? Maging kalugod-lugod tayo sa paglilingkod natin sa kanya. Anong ginawa niya? Lalo pa siyang pumupunta siya sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim upang hikayatin ang mga tao na magbalik loob kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang ninuno. Hindi niya ito ipinagkatiwala sa iba. Siya mismo, kasi yung isang buhay na tunay na binago ng Diyos at nakaranas ng tunay na mercy ng Panginoon, hindi mo yan mako-contain, 'di ba, sa isang lugar. Laging maghahanap yan ng kanyang platform upang ipamahagi, 'di ba, yung kabutihan na ginawa ng Diyos, 'di ba, sa buhay niya. At grabe yung ginagawa niya, paghihikayat. Hinihikayat niya yung mga tao na magbalik loob kay Yahweh. Napakahirap nito, mga kapatid, yung hikayatin mo yung tao na magbalik loob. Diba? Yung pag-i-invite natin sa church ay pag-amin ng isang tao na magre-respond sa atin, sa ating invitation, 'di ba, na siya ay makasalanan at nagbabalik loob siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Napakahirap na trabaho ito. How do you invite people? How do we invite people, 'di ba, sa ministry or sa gawain? 'Di ba? Many people are doing their so-called strategy, 'di ba, sa pag-i-invite. Pero itong si Jehoshaphat, alam mo, pumupunta siya sa mga lugar-lugar upang hikayatin, sabi dito, na magbalik loob sila, 'di ba, sa Panginoon na si Yahweh. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat may pader na lungsod ng Juda. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa paghatol, sapagkat humahatol kayo para kay Yahweh at hindi para sa tao, no? Ang ganda ng reform na resulta, 'di ba, ng kanyang pagkatawag, 'di ba, at yung pag-save sa kanya, 'di ba, ng
ng Panginoon kahit sa paghatol sa pagju-judge, 'di ba, sa kahit na anong klase ng usapin. Itong mga judge ito, mga hukom ito, no, kasi humahatol kayo, sabi dito, para kay Yahweh. Kasama ninyo siya sa inyong paghatol, no? Kasama ninyo siya sa inyong paghatol. Grabing grabing statement ito, 'di ba? That when we judge, or this hukom, magja-judge sila, 'di ba, sa kahit na anong klase po ng usapin, they will always remember na doon sa paghatol nila, hindi lang sila, 'di ba, yung humahatol, kundi kasama nila, 'di ba, itong si Yahweh. Igalang at sundin ninyo si Yahweh. Sa isang king na ganito, 'di ba, yung kanyang ruling, sa isang king na ganito yung mga babanggitin or binabanggit niya, napakapalad ng kanyang mga nasasakupan, no? Napakapalad ng isang tahanan na si Yahweh yung kanilang pinaglilingkuran, no? Napakapalad ng isang leader, 'di ba, ng tahanan, leader ng iglesia, leader ng bansa, 'di ba? Leader ng alam mo 'yon, yung sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng organisasyon, 'di ba, ng tao, na si Yahweh po yung kanilang iginagalang, na si Yahweh yung kanilang sinusunod, no? Mag-ingat kayo sa paghatol, sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos nating si Yahweh ang pandaraya, ang pagkiling sa sinuman, at ang pagtanggap ng suhol. Mag-ingat, sabi dito, no, sa mga hukom na ito. Naglagay rin si Jehoshaphat sa Jerusalem ng mga hukom na binubuo ng mga Levita, mga pari at mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Pinili niya ang mga ito upang humatol sa mga usapin tungkol sa paglabag sa kautusan ni Yahweh at sa mabibigat na usapin ng mga taong bayan, no? Naglagay siya ng mga ng mga leaders, no, na alam mo 'yon, magiging hukom, magiging judge, no, sa kahit na anumang klase, 'di ba, kasi hindi niya 'yun kakayanin, 'di ba, as a leader, ang isang matalinong leader, 'di ba? Sigad na din naman, 'di ba, yung nagpasimula nito, 'di ba? Siya yung nagtuturo sa kung ano yung gagawin, at napakapalad po nitong si Jehoshaphat sapagkat mayroon pong mga tunay na lingkod ng Diyos, 'di ba, na sa kanya, nagtuturo sa kanya, 'di ba, nagre-rebuke sa kanya kapag siya po ay nagkakamali, no? At sabi dito, sinabi niya sa kanila, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh, ng buong puso at ng buong katapatan. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, 'di ba? Tayo mga caregivers, this is also a very good reminder, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Sa kahit na anong klaseng field, 'di ba, na kung saan nandun tayo, no? Sabi dito, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot kay Yahweh, ng buong puso at ng buong katapatan. Kasi nakikita ni Yahweh yung lahat ng ginagawa, 'di ba, ng tao. Kapag ang inyong mga kapatid mula sa ibang lungsod ay nagsampa sa inyo ng usaping may kinalaman sa pagpatay ng tao o anumang paglabag sa kautusan, pangaralan ninyo silang mabuti upang hindi sila magkasala sa harap ni Yahweh. Sa ganitong paraan, hindi magagalit si Yahweh sa inyo at sa kanila. Saan pinaghuhugutan ni Jehoshaphat yung mga ganitong klase ng 'di ba, ng kanya pong mga sinasabi? He learned his lessons, 'di ba, sa buhay niya, no? Sa mga bagay na naukol kay Yahweh, si Amarias, ang pinakapunong pari, ang mamumuno sa paglilitis. Sa mga bagay namang nauukol sa hari, si Zebadias na anak ni Ishmael at pinuno ng angkan ni Judah ang mamumuno. So makikita po natin dito may separation, 'di ba, ng mga leaders,
no, yung patungkol kay Yahweh, parang sa church, merong mga ano doon, merong mga humahatol doon, 'di ba, na inilagay itong si Jehoshaphat. Pagdating naman sa hari, sa affairs, 'di ba, ng bayan, meron din mga nakatalaga, 'di ba, na mga leaders or mga hukom na nahahatol. Ang mga Levita, sabi dito, ang magiging mga tagapagpatupad ng hatol. Magpakatatag kayo sa inyong paghatol at pagpalain nawa ni Yahweh ang mga matuwid. No? Ang ganda ng ang ganda ng nakikita po natin, 'di ba, na ginawa nitong si Jehoshaphat, no? Sana makita po natin na sa isang lingkod po ng Diyos, na katulad po niya, no, na hindi naman perfect, nagkamali din, nakipag-compromise din, pero inayos niya, 'di ba, yung kanyang buhay, inayos niya yung kanyang paglakad, inayos niya muli, 'di ba, yung kanyang sarili sa harapan ni Yahweh. At yung pag-aayos po na yon, mga kapatid, hindi po pwedeng hindi po pwede na hindi makita, 'di ba, yung resulta or yung ginagawa. At nakita natin dito na ang dami po niyang ginawa, 'di ba, na patungkol sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So yun po yung ating lesson, at i-rev po sa bawat isa. Ita-type ko na lang po yung ating question. Bukas ay chapter 20 po tayo. Chapter 20 ng 2 Chronicles. I-rev po.